Baka po solidarily liable po yung mismong nag-oola sa TPSP po nila. Exactly, and that is happening even while we speak. Tuloy-tuloy Meron na po nangyari yan. kaming mga na-penalize, sir. In fact Well, then po, penalize everybody. Kasi lahat nagpa-practice niyan. Lahat ng OLA pinapractice yan. I'm telling you right now. Kaya nga sabi ko, magugulat ka na lang, itong mga naglo-loan, alam na ng lahat ng mga kaopisina nila, kamag-anak nila, kapitbahay nila, tungkol sa kanilang buhay. Kaya nagagamit yun sa pananakot. Alam ko dito ka nakatira, yung anak mo dito nag-aaral, pupuntahan namin, dukutin namin, kidnapin namin, patayin namin. Saan kuha ng collection agency yun? Doon sa OLA. kasi sir, yun pong mga app po nung iba, hindi na ho nagbabasa yung borrower. The fact po na siguro sa higpit ng pangangailangan nila ay ano po, sa sobrang nag-press for time po sila, yung iba po pindot po ng pindot ng app. So agree lang po sila ng agree, otherwise hindi po sila makakautang dun sa OLA. But yung modus na ginagawa nila based sa mga research namin ni Mr. Chair, yung personal information na yun ang ginagamit against the borrower. Yun ang ginagamit, yun ang weapon nila, yun ang kanilang armas against the borrower. Balik tayo ulit sa Sunprime, attorney. Sabi nyo, itong hawak kong listahan as of March 18, 2025, listahan ng mga registered sa SEC. Wala rito yung Sunprime. At wala dito yung, ano bang, sabi nyo nagbago yung ang Sunprime ng pangalan. At anong pangalan noon? Binago ng Sunprime. Kasi para sa inyo, before the moratorium, meron ng Sunprime. And then nagbago ng pangalan. So ano yung bagong pangalan ng Sunprime? Parang tingnan ko rito. Maging yung Salmon, wala rin dito. Sir, yung Salmon po, yun po yung makikita sa database ng SEC. Hindi nga, ma'am, dyan ka na naman eh. Sabi, di ba, itong Salmon, under siya ng Sunprime. Because this is the lending company, tama? And then ang Sunprime, nag-open ng Salmon. Sige. Sir, ito po yung nakakita ng database po. Sir, yung si Salmon po kasi, app po siya na maraming feature. So, you see, isa sa mga feature niya yung nagpapautang po siya. Yung portion Kaya po po, na- under the Yes po. umbrella of Yes whom? po. Of what company is Salmon? Sunprime. Sunprime po. Okay, bakit wala sa listahan dito yung company Kasi name po, na Sunprime? sir, hindi po siya talaga yung nagmamayari ng Salmon. Portion, nakikiride lang po siya sa Salmon. Iba po ang may-ari ng Salmon na app po. Teka muna, pero dinideklara ng Salmon na sila ay Sunprime, kasama ng Sunprime. Apo, Oh. sir, pero hindi po kasi sila yung nagmamayari. Si Sunprime po, hindi po siya totally nagmamayari ng Salmon na app. Parang Well, then feature sino ang owner ng Salmon? hindi po kasi siya lending, sir. Hindi nga, pakisagot lang, no? Hindi. Sino ang mayari ng Salmon? Hindi po namin, sir, alam kung check po muna. Well, then tell us right now, sino mayari ng Salmon? Kasi wala sa listahan dito ang Salmon. Kasi sabi nyo kanina, under Sunprime at nagpalit ng pangalan Sunprime, nagpalit ng We will check the GIS, sir. nagpalit ng system, business ng business system. We will check the GIS. Kaya nga, it's either nalusutan kayo o pinayagan nyo makalusot sa magkanong kadahilanan. O baka iniisip po dyan, baka meron dyan sa inyong sa SEC, sorry ha, wala namang tinutulong tao. Baka meron dyan sa inyong sa SEC, kasosyo na dito sa mga OLA na ito. Nagmamayari na ng OLA. Kaya pinayagan nyo na para makabuti nagsidami. Good example itong Salmon, no? Sabi nyo, Sunprime, okay, kaya lang bago ng business model para mapayagan, makapasok pa rin doon sa tinatawag nyo moratorium, before the moratorium, and then nag-open ng OLA under Sunprime with a different name na. Pero Sunprime is not in this new list of registered lending companies sa SEC. Not even Salmon. Ngayon, nautal-utal tong kasama mo, Madam Attorney. Let's see. It's either nalusutan kayo o sinadya yung malusutan kayo. At may dahilan kung bakit sinadya yung malusutan kayo. Ma'am, maglinis kayo. Sir, we're doing that po.
keep And we're doing that. continuing, sir. At yung sinasabi nga ni Sen Wen, dapat may mga makasuhan, you show it to us. You let us know na may mga nakakasuhan, na may mga nakukulong. Kasi kung puro kaso lang ang kaso, tapos napupunta pala sa areglo, lalong magtataasan ng kilay ng maraming mga kababayan natin. Dapat, pakita nyo sa amin sino yung mga nakasuhan. Ano na yung status ng kaso? Ilan na pong nakulong? Ilan ang na-convict? Meron ba? 74 convictions po per ano nga, kaya lang po ang sabi nga po at the discretion of the judge, ang judgment po ay penalty. Korte po ang Okay, sige, wala na tayo, labas na tayo doon. So may mga conviction. Opo. And then give us a list. So yung mga na-convict, yung ba'y pinapublish yun sa website nyo? Opo, sir. Okay, they should be published para mag-serve as warning doon sa mga gustong manloko pa. Diba? Actually, sir, hindi lang po sa website pinapublish, pati po sa Facebook ng SEC. Very good. Now, unless kung may question pa si Sen, sa akin, tungkol pa rin ito sa, sa OLA, wala kayong ginagawang monitoring tungkol sa way na maningil itong mga OLA. Kasi ganito yun, no? Alam na natin yung TAPAL system. After na ma-exhaust na nakaikot sa TAPAL system, let's say sabihin 5 TAPAL. Sa TAPAL 1, ipapasa sa TAPAL, pag hindi nakabayad, bibili na, kunya ni TAPAL 2, para si TAPAL 2 na ang mag-continue, maningil doon sa, maski sabihin nila interest na lang, pero tataas na ng konti, papasa ka 3, 4, 5. And then pag na-exhaust na 1, 2, 3, 4, 5, ipapasa nila sa collection agency. Tama? Bibili ng collection agency o depende kung ano pag-usapan, yung utang. Ito ngayon, ang pinirmahan ng umutang at binigyan niya yung kanya mga information ay doon lang sa OLA. Ngayon, itong collection agency, napasahan ng mga personal information na wala naman siyang pinirmahan. Wala naman pinirmahan dito yung nag-loan sa collection agency. Why is it happening? Why do you let it happen? Sir, actually, meron po kaming pinadeclare sa mga nag-oola na lahat po ng third-party service provider po nila kailangan ma-declare sa SEC at ipipublish po namin yun sa website ng SEC tsaka sa Facebook. Yes, ng nandun na tayo ma-declare, pero kasama po dun, sir, yung liability ng mga mababagsik maningil na TPSP. no, pero ang ibig sabihin, alimbawa, kayo po nag-loan Aha. sa OLA at hindi po kayo nakapagbayad sa OLA hanggang sa inabot ng ilang buwan o even sabihin natin taon. Ngayon, ipinasa po ng OLA yung inyong utang sa collection agency. O then, siyempre, yung collection agency, hawak na niya lahat ng mga important personal information tungkol sa iyo. Tama po. Na wala ka naman binigay na pahintulot sa collection agency na magkaroon ng mga important information mo, personal information mo. Di ba dapat bawal yon? Bawal po yun. At saka po solidarily liable po yung mismong nag-oola sa TPSP po nila. Exactly, and that is happening even while we speak. Tuloy-tuloy Meron na po nangyari yan. kaming mga na-penalize, sir. In fact Well, then po, penalize everybody. Kasi lahat nagpa-practice niyan. Lahat ng OLA pinapractice yan. I'm In- telling you right now. yes, in fact po, mga directors at saka officers po ng mga nag-oola ay pinipenalize din po ng SEC Then administration. therefore, you have to penalize everybody. Kasi that has been a common practice. Kaya nga sabi ko, magugulat ka na lang, itong mga naglo-loan, alam na ng lahat ng mga kaopisina nila, kamag-anak nila, kapitbahay nila, tungkol sa kanilang buhay. Kaya nagagamit yun sa pananakot. Alam ko dito ka nakatira, yung anak mo dito nag-aaral, pupuntahan namin, dukutin namin, kidnapin namin, patayin namin. Saan ko ng collection agency yon? Doon sa OLA. Pinasa ng OLA. Di ba? O, dapat hindi nangyari yon. Unless kung itong si nangutang, pipirma doon sa collection agency. Na sige, payag ako ibigay, OLA, payag ako ibigay sa collection agency ang mga important information ko, personal information ko, pero walang ganun nangyari. Nagugulat na lang sila, alam na agad ng collection agency. Yan, trabaho niyo yan. Dapat namamonitor niyo yan. Opo, namomonitor naman. Well, kung namamonitor niyo, Napipenalize po sila, hindi lang po yung then penalize kumpanya. almost all Yes. OLAs because Yes, sir. almost all OLAs are doing this. It has become a common practice, ma'am. Opo, hindi lang po siya corporation, pati po yung third-party service provider at saka po yung directors and officers. Alam mo, nakakatakot yan, pati yung mga anak dinadamay. Alam ko kung saan nagtatrabaho ang anak, ay nag-aaral yung anak mo. Alam ko kung saan pumupunta yung mami mo. Dinadami na buong pamilya. Kasi mga personal information yan, kasi pag-apply mo ng loan, send, win, name of spouse, children, work, etc., telephone number. O pag pinasa sa collection agency yan, na hindi naman
pumirma itong nag-utang na pwedeng maipasa sa ibang company yan, eh, collection agency, gagamitin nyo para panakot. Tawagan kong boss mo, tawagan kong kapitbahay mo, magugulat ka na lang. So, do not let it happen again. So, anong plano nyo dyan? Sige nga. Doon po sa unfair debt collection practices po. Actually, sir, nag-database din po kami ng mga cellphone numbers na ginagamit for OLA, yung mga nag-unfair debt collection. Meron po kaming database noon. Nag-attempt po ako magpadala noon sa mga telco. Kaya lang po, meron pong study na nagpalabas na kailangan daw po mag-file ng case sa court and the court will issue the necessary order. So because of that, medyo umatras po ako. So pero isa po yun sa pinupush ko, yung mga na telepono na nagamit, yung numbers na nagagamit po. Sandali, I have to interrupt you. May binigay sa akin na information na nakaka-high blood. Hindi ko alam kung mga high blood ako, malulow blood ako nito. Circular number 18-2019. Circular number 18-2019. Look it up sa circular na ito. Section 2, Confidentiality of Information, letter D. Pinapayagan ng SEC ang OLA na i-share sa collection agency ang mga personal information ng kanilang mga kliyente. Mahigh blood ba tayo nito, ma'am, o low blood? Meron Sino bang po kisang kasi nag-issue nitong circular solidary liability po kasi ang third party. Para po siyang agent, sir, ng OLA, yung third party service providers po nila. Agent No, po. the collection agency is different from the OLA kasi yung iba ang license ng it's different animal. Yung OLA, iba ang SEC registration niyan, iba ang BPLO registration niyan, totally different. And hindi ang collection agency, ibang may-ari niyan, magmamayari niyan. Totally different. Why would you allow the OLA sharing the private information, personal information of their clients to the collection agency, which is a different animal, at meron pa kayong circular order dito? And sino nag-approve nitong circular order na ito? Ano po yan? Yung parang partnership po yan nung TPSP at saka nung corporation po. So meron po sila ang kontrata na sinasabi, ikaw ang magtaga-kolekta ko ng ganitong mga utang. No, ma'am, dapat din nyo napayagan. Dapat, Okay, ang sir. OLA mismo, magkaroon sila ng collection unit if Meron they want to. yung- O din, ba't nila pinapasok sa collection agency? No, ma'am, pinapasa na sa collection agency. It's a fact. Yung iba po, sir, kasi may in-house. So, ibig sabihin, sir, kung hindi sila nag-declare ng third-party service provider, in-house po nila ang nangungulekta. Baguhin niyo po itong circular order sige ninyo. po. Change this. I want this changed right now, ora mismo. Anong klaseng circular order ito? Papayagan nyo na may pasa sa third party yung mga personal information? Yeah, go ahead po. Mr. Chair, on the same topic, no, I saw a report from the National Privacy Commission that in 2019 there were about 1,642 complaints. Nandito ba NPC? Is NPC here? Wala. Anyways, it was nagsumbong yung mga tao, 1,642 of them, to the NPC because ang kanilang sumbong, yung personal number at information na ibinibigay nila, no, sa pamilya nila, sa ibang nila, ay ipinapasa sa ibang mga entities. Yung pag pumapasok sa kontrata, ito in this case pag utang, yung kanilang pagbibigay ng information is only from the applicant to the OLA. Pero itong OLA, sabi nga ni Mr. Chair, pinapasa naman sa ibang entity. Pero ang agreement natin, tayo lang dalawa ang magbibigayan ng information. So because of this, maraming nag-complain ngayon sa NPC because nga pinapasa-pasa yung kanilang information. Ngayon, I want to know, tama si Mr. Chair, I agree with him, bakit pinapayagan ng SEC na ipasa yung personal information to other entities? Very strict ang ating privacy laws ng agreement is between only the applicant and the OLA or the company that is lending money. Maling-mali yun Nakita ko dahil nga ang nangyayari ngayon, yung information, pati sa nanay, pati sa anak, napapasa-pasa sa ibang Yung entities. sa tapal-tapal system. Napapasa pa sa Yeah. iba. Sa apps 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang pumirma lang yung applicant doon sa 1. Yeah.
napasa kay 2, kay 3, kay 4, wala na siya pirma dun sa 2, 3, 4, 5. Again, sabi mo kanina, namumonitor niyo yun. So, bakit, anong ginagawa niyo tungkol doon? Meron ba, attorney, paglabag to sa privacy laws natin? Because from what kami sa pag-aaral namin, it's a clear violation ng privacy laws natin kasi yung information ko na ginamit ko mag-apply na ipasa sa ibang entity na wala namang kinalaman sa akin. Sa akin po ay dapat may consent po yung kung sino man yung nagbigay ng private Correct. information. Walang consent eh. Wala naman ako consent to the collecting agency. Kasi sir, yun pong mga app po nung iba, hindi na ho nagbabasa yung borrower. The fact po na siguro sa higpit ng pangangailangan nila ay sa sobrang nag-press for time po sila, yung iba po pindot po ng pindot ng app. So agree lang po sila ng agree, otherwise hindi po sila makakautang dun sa OLA. But yung modus na ginagawa nila based sa mga research namin ni Mr. Chair, yung personal information na yun, ang ginagamit against the borrower. Yun ang ginagamit, yun ang weapon nila, yun ang kanilang armas against the borrower. So unknowingly, nagbibigay ka in good faith ng information, pero gagamitin sa'yo yan sa mga susunod na panahon. That practice, that modus should be stopped. And that's a violation of our privacy laws. We'll take action on that, sir. Thank you.